Iyan naman po talaga ang nais ng Lord sa kanyang church. Ang kanyang makita na ang kanyang church ay mayroong intensity yung pananampalataya. Amen? May init, may kalak sa kanilang mga puso na sumamba sa Panginoon. Alright? Sapagat talaga nakakahiya na makita na yung ibang mga religion, alam natin mali, ay mas masisigasig at tapos ay talagang hanggang mamatay sa mali, di ba? Samantalang yung mga tunay na mananampalataya ay wala namang init. Alright, ibig ko kayong dalhin sa this morning sa book of 1 John chapter 3, kadang 1 John chapter 3. At salamat po sa ating mga panuhin, mga mga bata sa Luaman. At muli po, maligayang kaalawan sa mga nagdidiwan ng kaalawan ngayong umaga at sa mga nagdiwan na tuloy na pong anniversary. Okay, the book of 1 John chapter 3, andyan na po kayo. Atin pong mabasahin yan at pakikita ko naman ang iba sa Tagalog sa ating screen. 1 John chapter 3, verse number 1 to number 3. Alright, ready na po kayo? Verse number 1, sabi-sabi na tayo, ready? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not,
because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. Amen, Lisa? Itong mga tatlong talata na ito ay nagpapakita ng future hope ng mga tunay na mananampalataya. Ito nagpapakita na ang ating sitwasyon bilang mga tumanggap kay Kristo ay hindi mo pwedeng sukatin ngayon lang. No, meron tayong future hope na mas mainam, mas magaling kaysa anumang sitwasyon mo ngayon. Kasi, at tayo ay may hinihintay. Di ba, Luisa? Meron tayong hinihintay na talagang napakagaling na pag-asa sa buhay. Ito ay ang muling pagbabalik at pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo ating Panginoon. Amen? At huwag yung kalimutan, yung magbabalik ay inibig tayo ng walang hanggan. Yung magbabalik ay naghandog ng buhay alang-alang sa atin. You see? At siya'y magpapakita. Yung Kristong ating sinasamba, yung Kristong ating pinagdilimuran, sa kasalukuyan ay atin nang makikita. Yun ang ating future hope. You see? Amen? Wala na ito, dakilan ko. Salamat po sa iyo sa umaging ito. Salamat sa iyo sa mga awiting aming napakinggan. Salamat sa iyo, dakilan Diyos, sa mga araling turo na naihayag ngayong umaga. Salamat sa iyo, dakilan Diyos, sa mga naligtas, mga nakapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan upang makatiyak sila ng pagtungo ng langit. Salamat sa dakilang Diyos sa mga taong ginamit mo upang ito'y maipayag, maituro sa ibang mga lugar. And Lord, this morning, amin pong idinadalangin po ang mga nagaganap sa kasalukuyan na pangangaral ng iyong salita sa Angeles, sa Metro Manila, sa Taguig, na mga anak ng Calvary, sa Lumban, at dito rin, Panginoon. At ang idalangin mga fellowshipping churches, Lord, i-bless mo po, pagpalain mo po. At ako sa mga oras lumalapit sa iyo, umaasa po lamang sa iyo sa kalakasan, sa kapangyarihan, sa mensahe ibibigay mo sa akin upang ituro, ipahayag sa iyong mga anak ng mata. Patnubay mo kami, at Lord, sa iyo namin inihahandog ang pananambahang ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so meron tayong pag-asa hinihintay. No? Alam niyo, okay, napapansin naman niyo siguro na tayo, habang nagkakaedad, habang nadadagalan natin yung taon sa ating buhay, talagang hindi mo maliwasan, talagang struggle na parang tayo lagi nakikipagbulo sa katawang ating tinitirhan. Diba? Yung ating speed, nagbabago na, bumabagal na. Amen? Yun ding, what? Mind, bumabagal na rin. Nakakalimot na madalas. Amen? Yung pain, yung mga daing, yung kirot, ano din? Nadadagdagan. Kada kilos, umaaray. Amen. Di ba? Okay? And then what? Yung shape ng katawan din, nagbabago na. Nagiging parang drum. Hindi ba? Iba naman natutuyo. Dati, ubas, ngayon ay parang pasas. Hindi naiwasan, hindi kayang takpan. Amen? Ng plaster. Or ano yung pinapakit mo sa mukha mo? Sebo.
Diba? Spatula. Hindi na kaya. Now, ngayon, sa iba sa inyo, parang hindi nyo alam ang sinasabi ko, pero isang araw, malalaman mo. Darating ka din doon. Now, ganun pa man, as Christian, we have hope. Na binanggit ko sa kanina. We have hope talaga na magkakaroon tayo ng new body. New body. Anong sabi ng ating talata? Okay, for we know that when He shall appear, we shall be like Him. Kasi kapag siya nagpakita, tayo rin ay magiging katulad niya. Ibig siya, yung kanyang katawan. Okay? Now, ito pong katotohanan ito ay ito yung itinuturo, itong tatlong talatang ating binasa. Ito yung tatlong katotohanan na nakaugnay sa future hope. Alright? Nangais ng Diyos na lagi natin aalalahanin at huwag kakalimutan. Yan tayong future hope. Alright? Na kanyang talagang ipinangako at talagang kanyang ibibigay at para po sa atin. Kaya ang tanong ay, do you have this hope? Do you have this hope? Sa kontratang dalawa, Justin, hindi ba? Pakabasa nga, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Hindi ba? At hindi pa nahahayag kung maging tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo. Dahil sa tayo ay magiging katulad niya. Hindi niya? You see? No, hindi tayo magiging Diyos na gaya niya. Hindi na pinag-usapan. Okay? Na gaya ng tulong ng burmos, hindi yun. Alright? Pero tayo magiging katulad niya sapagkat siya ating makikita gaya ng kanyang sarili. Yes, meron tayong future hope. Alright? Ito yung napakadakilang pag-asang ating hinihintay. Kaya nga, do you have this hope? Inaking title. Do you have this hope? Meron ka bang gantong pag-asa o inasahan? Number one, patungkol sa future hope na ito, is that, number one, tayong mananampalataya ay mga anak na ng Diyos. Okay, don't forget that. Believers sa world, pakalabas. Alright, we are the sons of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. In verse number 1, behold, what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called what? The sons of God. Kita niyo? Tapos hindi po, sa verse number 2, yung unang, yung binanggit, yung ginamit sa na, okay, sa verse number 1, behold, kita niyo? Guhitan niyo po isa ng behold. Naguhitan niyo ba? Guhitan niyo po. Behold. Now, listen behold is a command. Nakalimutan mo yun? Sabi ko, behold is what? Yes, ito po yung utos. Liwanag ba? Ito po yung utos ng Diyos. Okay? Behold is a command. Is it to see, to study, to know exactly, or to be aware with something. Nakalimutan po, yan ang hindi po pinag-uusapan doon. Nakalimutan po, behold is what? Utos, inuutosan tayo ng Diyos. Number 1 to see. Tignan nyo. Ano yung pangalawa? Pag-alalan ninyo. Pangatlo, alamin ninyong mabuti. Ano yung pangalawa? Be aware. Okay? Okay? Tandaan mo lagi. Maging aware ka sa mga bagay na ito. Okay? Ang alin? To behold what manner of love the Father had bestowed upon us, para lamang matawag kang anak ng Diyos. Yun. Ikati niyo ulit? Kasi ito makikita mo, yung napakadakila, napakalawak na pag-ibig at pagmanais ng Diyos
mapaayos tayo pare-pareho. Amen? Amen? Ang buhay ng tunay na Kristiyano ay hindi hanggang dito lang. You see? Amen? Ang iyong buhay, estado ng buhay ay hindi kung ano ka lang ng mundo. Meron pang mas magaling na darating sa iyong buhay. Bakit? Sapagkat ikaw ay isang anak ng Diyos. Don't forget that. Believers are what? Nasa ginamit yung pinili term yung King James. Okay? Sons of God. Pwede rin child of God. Kasi ginamit na King James yung sons, pang general. Di ba? Kaya sa Tagalog, masdanin nyo. Kita mo? Masdanin nyo. Aralin nyo mabuti. Tama? Ha? Okay? Tingnan ninyo. Pangalawa, aralin nyo mabuti. Pangalawa, okay? Alamin mo mabuti. At maging ka. Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang pangalawas, ipinagkaloob sa atin. Nino, makalabas ng ating Ama na nasa langit. Ang alin, upang tayo'y matawag, makalabas, na anak ng Diyos. At tayo, ispa, gayon nga, ngayon. Maliwanag ba? Ngayon. Dahil dito, hindi tayo maintindihan, maunawaan ng mga tao sa ating paligid. Ito pinag-usapan, tama? Tama? Bakit hindi nila tayo maunawaan ang dahilan? Sapagkat siya hindi nila, kasi unsaved pa sila Para maunawaan nila tayo, tapos kailangan nilang maligtas din, maranasan din yung naranasan mo ngayon. Okay? May future hope tayo na napakaganda. Bakit? Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Kung paano yung mga magulang, may pangarap sa anak, di ba? Na marating, mapuntahan, mangyayang maganda. Ganun din ang ating pamananas. Bakit? Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Amen, Lisa? Kaya Anton, ikaw ba ngayong umaga, meron ka bang ganyang klaseng pag-asa? May inaasahan ka bang ganyan? Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kaibigan, nakatiyak ka na ba kung sakaling mamamatay ka, lagi kang pupuntahan mo? Kung wala ka pang katiyakan, mayroong araw para maligtas ka. Amen? Pag sabihin, believers o mananampalay, ito po yung tinanggap ang salita ng Diyos. At tinanggap si Kristo na kanyang personal na tagapagligtas. Ito po yung natanggap niya yung buhay niyang walang hanggan at alam niyang langit ang kanyang pupuntahan. Yes, believers are the sons of God. Amen? Ang tao, madaling sabihin yung mahal kita, love ko siya, love kita. Madaling sabihin yun Tama? Nag-iibigan kaming dalawa. Dahil wala pang isang taon, naghiwalay. Ano na? Iniibig ko siya, pero wala pang isang buwan. Binubuntag na. Are you with me? Amen, sir? Mahal kita, pero kinukuriputan. Nakikinig ka sa akin? Ayaw gastos na. No, listen, Christian. God's love for us is not just empty word. Don't forget that. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi hanggang salita lamang. Dinig niyo ako sa likod? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi, hindi ito empty word, hindi ito salita lamang. For God so loved the world that He gave. This what? Only begotten Son. Yun yung pag-ibig niya.
naghandog siya ng kanyang buktong na anak. Liwanag ba? Upang huwag ka nang mapunta sa kaparusahan, bagkus magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ba? Oh. He gave. Maliwanag. Umibig siya and then what? He gave. Hindi salita lang, ano? Naghandog ng kanyang buktong na anak. In John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. You see that? So believers are what? The sons of God. Amen? Inibig ng Diyos, pinaghandugan ng kanyang buktong na anak, at nung tumanggap, binigyan pa ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Do you have this soul? Kaya tayong tumanggap sa Kanya, lagi mo na lang, mayroong hindi lang ito ang buhay mo. May mas mainam, magaling, hindi kayong sukatin na mas mainam na darating sa atin. Maliwanag ba? Sapagat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? May pagluha pa rin. May karamdaman pa rin. Amen? May mga idinadaing pa rin. Maliwanag ba? Nasasaktan pa rin. Maliwanag ba? Katawan, minsan, takas. Puso. Hindi sakit sa puso, ha? Tampo. Natural. Amen? Pero meron tayong future hope sa ating Panginoon. Amen, isa? Amen? Kaya tayo, bilang Kristiyano, meron tayong iniaalok sa tao na wala sila. Naliwanag ba? Na meron tayo. Naliwanag ba? Meron tayong inaalok sa tao. Bagamat napakayaman niya, meron pa rin wala sa kanila. Kulang sa kanila. Na meron tayo. Naliwanag ba? Ano yun? Yung ating future hope mula ng ating tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Yun ang ating inaalok sa kanila. Okay? Believers are the sons of God. Okay? Kaya sabi ko na, the world cannot understand. No? Yung God's way and God's plan. No? Dahil ito yung dahilan kung bakit yung sa libutan, hindi rin nila tayo maintindihan. Naliwanag ba? Lagi yung ating way ng pamumuhay. Sa pagkakasal talaga, hindi nila tayo maunawaan o makilala kasi hindi pa nila nakikilala yung ating nakilala. Alright? But that believers or the true Christians are new creation. Okay? Believers or yung tunay na Kristiyano ay bagong nilalang. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Any question? Oh, okay? At yung Holy Spirit ay tumatahan na sa ating mga puso mula ng ating tagapagsikristo at siya yung tumutulong sa ating kahinaan. Di ba na ba? At siya yung tumutulong sa atin upang makapamuhay tayo ng nararapat na hindi natin kayang gawin kung wala ang Spirit Diyos na tumatawag natin. Kaya kapag binagad, ano ba ang ibig sabihin ng Christian living? Ang Christian living is what? Si Kristo gumagawa sa akin. Paliwanag ba? Ang Espiritu Santo kumikilos sa akin. Yun ang Christian living. Okay? Yes, believers are the sons of God. At ang believers what? New creation. Paano sa naging bago nila lang? Ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa tunay na mananampalataya. Alright? Kaya tayo bilang new creation, no? Unang-una, meron tayong new food. Okay? Na bakit binanggit ng believers ay na anak ko say bago ng
meron lang. Anong bago sa atin? Ha? Okay, ulit ko. Meron tayong new food. Ano ba isa? New love. Pangatlo, new place to go. Pangapat, new purpose for living. Panglima, new solution for problems and daily needs. 5. Naman pa ba? Bakit na tinawag din new creation? Meron tayong new food. Ano yung new food? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano yung new food? The word of God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay yan, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang Bible ay galing sa bibig ng Diyos. Ano yung pangalawa? Bakit ang new creation? Pero yung new love. Taliwanag ba? New love. Ano yung new love natin? Sino natin bagong pag-ibig? Yung inamit ka rin na. Si Kristo ang ating unang pag-ibig. At bagong pag-ibig. New love. We love God and we love the things of God. If ano kasi, listen, kung wala kang pag-ibig sa mga bagay na Diyos, hindi ka new creation. Hindi ka anak ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag, hindi pwedeng magbulaan yung 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creation. Amen? New food, ano yung pangalawa? New love. Ipag-ibig ka ba sa mga bagay ng Diyos? New love for the things of God, the people of God, ano pa? Church of God. Pag sinabing things of God, ano yun? The Church of God, people of God, the Word of God, in the ministry. Okay, isa pa. New place to go. Ano yung bago? Ano yung new place to go? The church. Dali na ba? Ang believer ni Kristo ay meron ng bagong lugar na kanyang pinupuntahan every Sunday. Ano yun? The Church of God. Amen? The Church of God. Dito ka pupunta. Okay. Ano yung pang-apat? Nagrinig ko, new purpose for living. Ang tunay pong Kristiyano na bago na nila meron siyang new purpose for living. Ano yung purpose for living? 2 Corinthians 5:17. Hindi ka na nabubuhay para lamang sa iyong sarili. Naliwanag ba? Ano yung purpose for living? Hindi ka na nabubuhay para lamang sa iyong sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muli nabuhay. Nakalimutan ba mo? Yun ang new believers. Yun ang anak ng Diyos. Amen? Yung nabubuhay ka lang para mag-blessing, para magyabang, para mag-away. Nabubuhay ka para sa kalayawan mo lang, sabong ka ng sabong, sugal ka ng sugal, di ba? Maliwanag ba? Puro pornography ka ng utang mo, kaya perverted ka. Tama? Amen? Believers are the sansutan. Ibago lang nila lang at ang Espiritu ng Diyos ay kumagahan sa Kanya. Amen? Dahil dito there's a new food, new, and then new love. There's a new place to go. Every Sunday, there's a new purpose for living for Christ. Di ba namin? Ano po ulit? New solution sa mga problema at mga pangailangan araw-araw. Nakalimutan ba ako? Kasi meron siyang new solution for what? Problems at mga pang-araw-araw na pangailangan. Liwanag ba? Ano yung dati mong solusyon pag may problema ka? Ano yung dati mong solusyon pag may problema ka? Binata, naglalasing ka. Nakalimutan ba ako? Ano ba yung dati problem? Solusyon mo? May hitang ulo mo, nang-aaway ka, namimilit ka. Maliwanag ba? Ang tingin mo, lahat ng may obligasyon sa'yo. Pag hindi ka na pagbigyan, galit ka. Ayaw mo ibigay, nandakawin ko yan. Nakalipa ba? Oh. But thank God,
ang tunay mong Kristiyano, may new solution sa kanyang problema. Matthew 7:7, takas. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Amen? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. O, pangalawa, maghanap ka, ikaw ay makasusumpong, kumalo ka, ikaw ay pabubuksan. And in Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano ang new solution? Prayer. Ano ang new solution for problems and daily needs? Pakalabas? Prayer. Call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things that thou knowest not. Call unto me in the days of trouble, I will deliver thee. I will. Ako ng Diyos, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Amen? Believers are the sons of God. Amen? Ito tayo napakaingat na future na ating hinihintay. Okay? Pangalawang bagay na related sa ating future hope is that number 2, sons of God have a future hope. Ang mga anak ng Diyos ay merong magandang pag-asang darating sa kanyang buhay na kanyang inihintay. Alright? Okay, let's notice number 2. Beloved, now are we the sons of God? You see? So true Christians are part of God's beloved family. Ang tunay na Kristiyano ay bahagi, no, ng pamilya ng Diyos na kanyang kinagigiliwan. Tama niyo po ako na? Amen? True Christians are what? You see, kabilang sa pamilya ng Diyos na kanyang iniibig. Alright? At ang sabi ng Bible, no, verse number 2, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear. Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Alright? You see, it does not appear what we shall be. Alright? Sabi ko kanina, di ba? Hindi pa ito. Nakinig ba ka sa akin? Okay. Hawakan mo ka daw. Hindi pa ito. Okay, hindi pa ito yung body. Hindi pa ito. Hindi pa ito. Hindi pa yung kalalagayan mo ngayon. Okay? Ang final, hindi pa yan. Bagamat tayong lahat, nakikinig ba kayo? Bagamat tayo lahat ay nabubuhay pa dito sa temporary body. Kaya itong katanong nito, Brother June Alfonso, temporary lang ito. Hindi pa ito final. Maliwanag ba? Mga senior, kayo mga senior, yung katawan nyo yan, hindi pa final, hindi pa yan. Temporary lang yan. Ano siya tawag temporary? Bisaya ko eh. Yan ay pansamantala lang. Yan ay tolda. End. Amen? Magdala Arthur, yung katawan, temporary lang yan. Hindi pa yan. Nanay Salvacion, Nanay Presi, sino pa yung mga pangit sa mga senior. Nasa likod kayo. Okay, pa nakasandali na. Naghihintay na lang ng tarata. Kada kilat na. Si Nanay Christy, Nanay Christy. Minsan, hinihingal na siya. Pero naman, temporary lang yan. Okay, hindi pa yan ang final. Sabi ko, it does not yet appear what we shall be. Alright? Itong katawan nito,
mahina, sakitin, napapagod, nalulungkot, and full of pain. You see? It does not yet appear what we shall be. Alright? Ibig sabihin, pangalawa, we do not yet fully know what life in heaven with God will be like. Hindi natin lubos pang alam kung ano yung klase ng buhay magkakaroon tayo kapiling ng Diyos pagdating doon sa kanyang kaharian. Amen? Pero naman, pinasilip tayo ng kaunti. In Revelation chapter 21, verse number 4, silip lang ito. So, ganun mo, ito po yung encouraging words in Revelation chapter 21, verse number 4, tingnan. 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Ganito niyo po yan? Neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So, yan. Alright? But of course, sabi nga ng Bible, it does not yet appear what we shall be. Hindi pa yan. Yung katawan nyo, temporary pa lang yan. Alright? Yes. Magkakaroon tayo ng glorified body. Amen, kasi? Or heavenly na katawan. Pangako yan. But of course, again, ulitin ko, as of now, ito po'y mystery pa rin. Amen? Mystery pa rin. Sapagat hindi pa nahayag. Okay? Nung Friday, yung anak, ako ni Sister Love, halos ano na tawag doon? Ako na sa tuhod, dinalife. Friday, inilabas yung bata, patay yung bata. Pinuntahan namin ng maaga, kasama kayo ng member natin sa Patimbang, napakaliit. No? Parang kasya na sa kahon ng sapatos yung bata. Napakaliit. Sabi ko, doon sa kanila, binanggit ko yung nangyari. Okay, itong batang ito, walang duda, nasa heaven na siya ngayon. Okay? She's safe. Sapagat hindi pa siya umabot sa pagkaunawa ng mabuti at ng masama. Sabi nga na David, nung namatay yung kanyang anak, ako'y makakapunta sa kanya, pero hindi siya makakapunta sa akin. Alam ni David kung nasaan yung kanyang anak na yun. Napakaliit. Napakaliit. Inilabas ay patay ng bata. Okay. Now, tatanungin ko kayo, anong itsura ng batang yan ngayon sa heaven? Anong itsura ng napakaliit na sanggol na yun sa heaven? Anong itsura niya kaya? Ha? Siya ba forever and ever? Ganun? Sabi ko, hey, Neil, hindi siya naging angel at hindi siya naging cherubim. You see? At hindi siya forever sanggol. Amen? Ang ibig sabihin ko yung aking tatay ay 86. Tatay, 86 siya sa December 12. Huwag niyo makakalimutan. Ang tatay ko ay 86 na sa December 12. Birthday niya yun, ha? Okay, huwag niyo makakalimutan. Maganda na. Okay. Ang tatay ko ba, forever, 86 doon? Ako, 57 ba? Sinungaling ba? Sorry, hindi ko na ba 64 o 65? Basta ako'y pumapala sa 64. Ibig sabihin ko sa heaven, 64 forever. Again, question. Ang aking pinagabasihan ay ilang taon si Adan at Eva nung likhain sila ng Diyos?
Ilang taon sila? Hindi sila dumaan sa pagkasanggol. Tama? Agad ang kumakiswat, go ye and multiply. Mature na. Ayun eh? Secondly, ilang taon si Isaac nung ihandog siya ni Abraham? Ilang taon siya? Hindi siya batang maliit. Alam mo sila? Ha? At ba't ko siya ginagamit sa pagkasiwa? Type ni Christ ay ihandog, maghahandog. Diba namin? Pangatlo, ilang taon ang Panginoon sa Kristo nung siya ipako sa krus at magresurrect? Ilang taon siya? Ilang taon siya nung umakyat patungo ng langit? Ilang taon siya? Nakikinig pa ba? You see, hindi naman pinagabasihan ko. Kaya possible, hindi naman siguro tayo magkakamali, kung sabihin natin sa heaven, ang senior citizen at yung baby na matay, pareho ng edad. Ano na sila? Noted? Ano sabi ng ating talata? Sa verse number 3? But we know, ginulit ako sa Bible ko, okay, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. We shall be like Him. Gawin po yan. Kaya ba? We shall be that. Alright. Sabihin, kung ang Lord ay 33 years old nung mag-resurrect, we shall be like Him. We shall be like Him. We shall be like Him. Tama ba ako? Naging sa edad? Kaya siya? Kaya nga, one day, we shall be like Christ. Alright? Sabi ko, one day we shall be like Christ. Alright? Kaya dito makita mo, binibigyan tayo talaga ng assurance that Jesus is coming again. Amen? Si Jesus na Panginoon ay muling magbabalik. Amen? Amen? At sa kanyang muling pagparito, we see Him and we will be like Him. Amen? Sa kanyang muling pagpalit, makikita natin siya ng mukhaan at tayo'y magiging katulad niya. Liwanag ba? Merong glorified body, bago ng katawan. Amen? Immortal. Tama? Amen? Immortal. Hindi namamatay, hindi nakakasakit, hindi humihina. Amen? At walang kamatay. Glorified body. Okay? In 1 Corinthians 15, 51 to 52. Sunod niyo po ako. 1 Corinthians 15, 51 to 52. Alright? 51. I love, behold, I show you what? A mystery. At anong ibig sabihin ng mystery? Opo, liwanag, di ba? Ito yung mga bagay na hindi nahayag noong una, pero inihahayag ngayon. Sabi ba? Mystery, hindi nahayag noong unang panahon, pero inihahayag ngayon. Okay na? Behold, I show you a mystery. Pagkatapos, we shall not all sleep. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ha? But we shall all be what? Be changed. Kailan? Ito, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen, Krishna? We shall be changed. Alright? Kaya, do you have this hope? At salamat sa Lord. Sapagkat ang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos. Amen? At bilang anak ng Diyos, we have what? We have future hope. Amen? Amen? Babalik ang ating Panginoon, bibihisan ang ating katawang panglupa ng katawang panglangit. Maliwanag ba? Amen? Tayong lahat ay
ay babaguhin. In a moment, in the twinkling of an eye, we shall all be changed. Philippians chapter 3, verse number 2. Andiyan na? Philippians 3:21. 10:20, 21. Okay. Tayo na po lahat. Sa kagakikis mo na. Who shall, 3:21. Alright. Philippians 3:21. Nakita na po ninyo? Okay, ready? Alright, simulan niyo po sa 20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Tama? Hinihintay natin siya. Darating siya muli. Okay? Verse 21. Who shall change our what? Alright. Anong tawag dyan sa ating body? Anong klaseng body meron tayo? Vine. Okay? Vine. Di ba? Tinignan ko, ano ibig sabihin ng vine? Sa Tagalog, tingnan ko yung vine sa Tagalog, napakasama. Tingnan niyo po. Ano sa Tagalog yung vine? Ano sa Tagalog yung vine? Dali ko na, napakasama. Bakit binagit na napakasama ng ating body? Kasi ito mahina sa akin din, tumatanda. Tama? Tama? Patungo sa pagkabulo. Amen? Magiging lupa. Kita mo, kung katawan mo. Kung hindi ba kayo? Daglag. Huwag mo ano po. Maglalaglagan lang dyan. Tama? Kahit pag mo maligo, nagkakaliba. Isang araw, libag ka na lang. Vine body. Na siyang magbabago ng ating katawan pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kita mo? Nung siya'y mag-resurrect, pag-aaral, hindi siya kayang kontrolin ng pinto at ng dingding. Nakalimutan, nakakapasok siya, liwanag ba? Saan man siya pupunta, sumusulpot siya, hindi siya control ng gravity. Maging mo kanyang pag-akit, nakakit siya, walang problema. Amen? Isang araw mula ngayon, magkakaroon ng katawan tulad ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Aakit sa langit, hindi kailangan ng space shuttle. Amen? Magpapalakad-lakad sa pagitan ng Mars at ng Venus, walang space suit. Amen? Maghahabulan kayo ng anak mo. Anak, asa ka? Nasa Pluto po. Bumalik ka nga rito, anak. Labi ka ng laboy. Hindi ba din ang laboy ng bata? Pluto, tsaka Uranus. Yun. Neptune na lang. Ano ito yun? Hey, listen. Reality yung pinag-uusapan natin. Reality yun. Okay. Tingnan talata natin. 21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things. Ano yung all things? Hindi na bakit? Ha? Okay. Demonic influence, satanic influence, at maging yung gravity. Okay? Unto himself. That Christian, one day we shall be like Christ. Alright? And lastly, verse number 3. Dahil niyo pa lang tala, verse 3, chapter 1, chapter 3, and number 3. Ayun lahat. And every man that had this hope, ano yung hope na yun? The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Alright. And every man that had this hope in Him purified himself even as he is pure.
At ang sino mang mayroon ng pag-asa dito, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Na, panghuli, patungkol sa ating future hope, all who have this hope are living pure. Silang lahat na may ganitong pag-asa ay namumuhay ng malinis. Christian? Pag may hinihintay ka na, ano ba? Pag may hinihintay ka ng mga, anong magandang sabihin sa natin? Di ba, sinabi nung governor, pupunta ako sa bahay mo bukas ng 2:00. Anong gagawin mo sa bahay mo? Maglilinis ka, tama? Amen? Ginawa kang katiwala sa planta. At sabi nung may-ari ng planta, okay, Arthur, ganitong araw pupunta ako sa planta, mag-i-inspection ako. Anong gagawin mo sa planta? Ikaw ang katiwala. Maglilinis kasi bakit magkaroon ng what? Inspection. Amen kasi? Amen? All who have this hope are living what? Pure. Naglilinis ng kanyang sarili. Alright? But sad to say, hindi lahat ng Kristiyano ay may ganitong klaseng pag-asa. Ibig sabihin, Ibig sabihin, maraming Kristiyano, they know the fact. Okay? Maraming Kristiyano, they know the fact. Alam nila yung katotohanan babalik na muli si Kristo. Alam nila. Alam nila. But they fail to focus daily on the reality. Pero hindi mo makita sa kanilang buhay na naghihintay nga sila. Nakunin po ako? Ay, siya? Hindi mo makikita yung reality na talagang sila pininiwala na ang Panginoong Jesus ay babalik na muli tulad ng magnanakaw sa gabi. Maraming Kristiyano, alam nila, tuloy ko, na muling babalik si Kristo pero walang paghahanda. Amen siya? Walang paghahanda, walang panotoo, at walang ingat sa pamumuhay nila. Okay? Pero doon sa talagang naghihintay, umaasa ng muling pagbalik ni Kristo, anong sabi at natin talaga, sila po naglilinis ng kanilang sarili tulad naman ni Kristo na malinis. You see, all who have this hope are living pure. Okay? Alright. They live every day as if Christ may come for house inspection at any moment. Amen? Listen? Narinig ko ba yun? Okay? Silang lahat naghihintay. They will live every day as if Christ may come for house inspection at any moment. Amen? Listen? Di mo. Nakakalungkot yun. Inabutan ang pagkuha ng Lord. Kung Kristiyano nga. Lasing nung gabi. Diba? Inalang tiwala ang pastor mo na maayos ka, tapos biglang tuwala sa bahay mo, umiinom ka ng beer. Narinig po ba ako? Inalang biglang dumating sila Brother Boy or Brother Diyos sa inyo. Inabutan ka, tumataya ka sa wedding. Di ba, kahiya-hiya ka? Ang hiniga sa akin? Huwag niyong kakalimutan, babalik na muli ang Panginoon. Any moment, babalik siya muli. Kaya kung tunay ka ang pagligtas, napakalaga, maglinis ka na ng iyong sarili. Amen? Huwag kang abutan ng Lord. Huwag kang abutan ng Lord. Sa kalumihan, sa kasalanan, nakikinig ka sa akin? Sa bisyo, sa masamang gawain. Huwag kang abutan ng Lord na may kaaway ka. Maliwanag ba? May galit ka sa iyong puso. Huwag kang abutan ng Lord na gano'n. Huwag kang abutan ng Lord na meron kang bitan niya sa iyong kalooban. Huwag. Huwag. Huwag kang abutan ng Lord na meron kang unforgiving spirit. Huwag.
kanilang sarili tulad naman ni Kristo na malinis. Huwag kang abutan ng Panginoon na ikaw ay malamig sa iyong pananampalataya. Nakita niyo yung awitin kanina, di ba? Yung awitin kanina, magbalik ka na. Amen? Pakinggan mo kayo? Magbalik ka na sa iyong init ng unang pag-ibig. Amen? Huwag kang abutan ng Lord na wala ka sa iyong ministry. Uulitin ko kapatid sa inyo. Okay, wala nang masama sabihin mo kay inggit. Ako'y may pagkainggit sa ilang mga kalalakihan sa inyo na may magagandang boses. Pero tinanggap ko, hindi ako binigyan ng Diyos ng ganyang boses. Kung ako'y binigyan ng Lord ng ganyang boses, ulitin ko lang. Lagi ako makikisap, Ate Pin, pwede bang i-assign mo ako? Malapit ako ba yan? Nakakadawal linggo na akong hindi umaawit. Kung ako ay may ganyan. Amen? Hindi ako aawit sa radyo, sa amateur o sa patay. Aawit ako sa Panginoon. Amen? Meron malaya sa inyo malaya. I-boskit parang si Marco. Kulihan ba yan? Marco Siso. Pero naman kaya. Diba? Pero anong ginagawa mo ngayon? Amen? Yung mga kababayan dito, may boss pa parang si Regine Tolentino. Si Regine. Sayang. Amen? Sayang. All who have this hope are living pure. Amen? Magbalikan. Balikan mo yung dati mong ginagawa sa Panginoon. Amen? Amen guys? Do you have this hope? Kaya, if you truly have this hope, na isang araw mula ngayon, haharap ka sa Lord, babalik siya muli, magkakaroon ka ng bagong katawan, immortal body. I really believe talaga, you will actively, you will be actively, doing the things of God, na mayroong sigasig, may init, may apoy. Amen kasi? Kaya magbalik ka na. Muli sarang mabalik yung sigasig mo sa gawain ng Panginoon. Ay, wala ito muli. Kaya, yung magkakabit, yes, do you have this hope? Okay. Ikaw ba'y namumuhay